Mga kababayan, mukhang papasok na tayo sa isa sa pinakamahalagang military procurement ng Pilipinas sa susunod na mga taon. Habang patuloy na umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea at mas lumalakas ang pangangailangan ng bansa para protektahan ang ating airspace, lumilitaw na ang tatlong pinakamalalakas na kandidato para sa susunod na ground-based air defense system ng Philippine Air Force. At ngayon, isang malaking development ang lumabas matapos kumpirmahin ng South Korean defense giant na LIG Nex isa na aktibo nilang ino-offer ang kanilang KM-SAM Block 2 o mas kilala bilang Chang'ung-2 sa Pilipinas. Pero ang tanong, sapat ba ito para talunin ang iba pang malalakas na kalaban? Sino ang may pinakamalaking tsansa? At bakit tila unti-unti nang nagiging seryoso ang laban para sa pinakaimportanteng missile defense system ng Philippine Air Force? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa Philippine defense at military modernization. Isa sa mga pinakamalalaking pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines ay ang pagkakaroon ng modernong Ground-Based Air Defense System o GBADS. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang kakayahan ng bansa pagdating sa medium-range air defense. Bagamat mayroon ng mga short-range air defense assets ang AFP, kailangan pa rin ng isang mas advanced na sistema na kayang depensahan ang malalaking military installations, pangunahing air bases, naval facilities, at maging ang mga strategic infrastructure laban sa iba't ibang klase ng aerial threats. Hindi na sapat ngayon ang simpleng anti-aircraft guns o portable missiles lamang. Ang mga modernong fighter aircraft, cruise missiles, drones, at maging tactical ballistic missiles ay nangangailangan ng mas sopistikadong depensa. Dito ngayon pumapasok ang tatlong pangunahing contenders. Number 3 South Korea's KM-SAM Block 2. Kamakailan ay kinumpirma mismo ng South Korean Defense Company na LIG Nex isa na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang aktibo nilang ino-offeran ng KM-SAM Block 2. Hindi ito basta ordinaryong surface-to-air missile. Isa ito sa pinaka-advanced air defense systems na kasalukuyang ginagamit ng South Korea. Ang KM-SAM Block 2 ay may engagement range na hanggang 50 kilometers habang kaya nitong tumama sa mga target na nasa humigit kumulang 20 kilometers ang altitude. Ibig sabihin, maaari nitong harangin ang mga fighter jets, attack helicopters, unmanned aerial vehicles, cruise missiles, at maging tactical ballistic missiles. Isa sa pinakamalaking lakas nito ay ang paggamit ng modernong AESA radar. Ang Active Electronically Scanned Array Radar ay nagbibigay ng kakayahang sabay-sabay na makita, eye-track, at eye-engage ang maraming target. Sa panahon ngayon kung saan uso na ang drone swarms at saturation attacks, napakahalaga ng ganitong kakayahan. Isa pa sa advantage nito ay ang magandang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Sa kasalukuyan, marami ng defense projects ang dalawang bansa. Kabilang dito ang FA-50 light fighter aircraft, Jose Rizal class frigates, at iba pang military cooperation. Dahil dito, mas magiging madali ang logistics, training, at future support kung KM-SAM ang pipiliin ng Pilipinas. Number 2 Israel's Barak MX. Isa sa pinakamalakas na contender ay ang Barak MX ng Israel. Marami ang naniniwalang ito ang may pinakamataas na antas ng flexibility. Hindi lang ito isang missile system. Isa itong buong integrated air defense network. Depende sa missile variant, maaari itong magkaroon ng iba't ibang engagement ranges mula short range hanggang mahigit 100 kilometers. Ang Barak MX ay kayang humarap sa iba't ibang klase ng banta gaya ng fighter aircraft, helicopters, UAVs, anti-ship missiles, cruise missiles, at ilang ballistic missile threats. Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit malakas ang tsansa nito ay ang lumalawak na defense partnership ng Pilipinas at Israel. Marami ng Israeli defense equipment ang ginagamit ng AFP. Kasama rito ang Spider Air Defense System, iba't ibang radars, communication equipment, at missile systems. Ibig sabihin, kung Barak MX ang mapipili, magiging compatible ito sa ilan sa mga kasalukuyang defense assets ng Pilipinas. Bukod dito, kilala ang Israel bilang isa sa mga world leaders sa integrated air defense technology. Ang kanilang mga sistema ay napatunayan na rin sa iba't ibang operational environments. Number 1 Norway's NASAMS.
Sa ngayon, marami pa ring defense analysts ang naniniwalang ang NASAMS ang isa sa pinakamalakas na kandidato. Ang National Advanced Surface-to-Air Missile System ay ginagamit ng maraming bansa kabilang ang United States, Norway, Australia, Netherlands, Hungary, Indonesia, Lithuania, Finland, Qatar, at marami pang iba. Isa rin ito sa mga sistemang ginagamit para protektahan ang Washington, D.C. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakapopular ng NASAMS ay ang paggamit nito ng AIM-120 AMRAAM missile. Ito rin ang parehong pamilya ng missile na ginagamit ng maraming Western fighter aircraft. Napakataas ng reliability nito dahil combat-proven na ang missile family na ito. Depende sa missile variant, maaaring umabot sa higit 50 kilometers ang engagement range nito. Napakaganda rin ng network capability ng NASAMS. Madali itong i-connect sa iba't ibang radar systems, command centers, at maging sa future air defense assets ng isang bansa. Kung sakaling makakuha ang Philippine Air Force ng mas advanced na fighter aircraft gaya ng Gripen o iba pang Western fighters, malaking advantage ang interoperability ng NASAMS. Isa pa rito ay ang matatag na security cooperation ng Pilipinas sa Estados Unidos at iba pang Western allies. Bakit mahalaga ang GBADS? Hindi sapat na magkaroon lamang ng modernong fighter aircraft. Kapag nasa lupa ang mga eroplano sa airbase, maaari pa rin silang maging target ng missile strikes o drone attacks. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng modernong Air Force ay gumagamit ng layered air defense. Mayroong short range, may medium range, at mayroon ding long-range missile defense. Kung walang ganitong proteksyon, madaling ma-disable ang isang Air Force bago pa man ito makalipad. Sa kasalukuyang security environment sa Indo-Pacific, malinaw na kailangan ng Pilipinas ng mas malakas na air defense umbrella. Hindi lamang ito para sa military bases kundi maging sa mahahalagang government facilities, ports, radar stations, command centers, at iba pang strategic locations. Paano nagkakatalo ang mga kandidato? Kung interoperability ang pag-uusapan, may malaking lamang ang NASAMS dahil compatible ito sa maraming Western systems. Kung integrated missile defense naman ang basehan, napakalakas ng Barak MX dahil sa iba't ibang missile options nito. Samantala, kung cost effectiveness, advanced radar technology, at compatibility sa lumalawak na Philippine-South Korea defense cooperation ang pag-uusapan, napakalakas ding kandidato ng KM-SAM Block 2. Hindi rin dapat maliitin ang industrial cooperation. Habang lumalawak ang defense partnership ng Pilipinas sa South Korea, posible ring magkaroon ng mas maraming opportunities para sa maintenance, technology support, at training. Sa ngayon, wala pang opisyal na inanunsyo ang Department of National Defense kung alin sa mga sistemang ito ang kanilang pipiliin. Ngunit isang bagay ang malinaw. Habang patuloy na lumalakas ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines, isa sa pinakamahalagang acquisition ang magiging bagong ground-based air defense system. Ang pagpili sa pagitan ng NASAMS, Barak MX, at KM-SAM Block 2 ay hindi lamang usapin ng presyo. Kasama rito ang interoperability, logistics, sustainment, training, missile inventory, alliance compatibility, at kakayahang protektahan ng Pilipinas sa loob ng maraming dekada. Anuman ang maging desisyon ng Philippine Air Force, ang pagkakaroon ng isang modernong medium-range air defense system ay malaking hakbang upang mas mapalakas ang depensa ng ating himpapawid at masiguro ang seguridad ng bansa sa harap ng patuloy na nagbabagong security challenges sa Indo-Pacific. At kayo, kung kayo ang tatanungin, alin sa tatlong contenders ang mas nararapat na piliin ng Philippine Air Force, ang South Korean KM-SAM Block 2, ang Israeli Barak MX, o ang Norwegian NASAMS? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.